Welcome to Donmar TV News Channel. Energy Secretary Alfonso Cusi, who heads a faction in PDP Laban, revealed he was not aware of the meeting between their standard-bearer, Senator Ronald De La Rosa, and presidential daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Cusi said De La Rosa remains as their presidential candidate unless something happens until the deadline for substitution on November 15. Sa ngayon, si Bato ang aming pambato. Unless that is something happens between now and the 15th, siya po yung aming kandidato. Personally, myself and the PDP, wala po kaming communication kay Mayor Inday. Hindi naman kasi nasabi sa akin ni Senator Bato. Napag-usapan siguro, natanong siguro ni Senator Bato kung tutuloy siya. And kung tutuloy siya, then she has until November 15th. Cusi believes De La Rosa is now getting traction and will have a good fight in his presidential bid. He adds, should President Duterte change his mind, they will go back to the original plan of a Go Duterte tandem. The PDP Laban Cusi faction signed an alliance with Reform Party, headed by former Magdalo member and now DICT Assistant Secretary James Layug. The party will support vice presidential aspirant Senator Christopher Bongo and 3 senatoriables. However, Layug says the party has yet to decide on endorsing De La Rosa as they are still in the selection and vetting process. Meanwhile, other presidential aspirants conducted events in various parts of the country. Senator Manny Pacquiao visited Benguet, where he met with flood and landslide victims. There, he vowed to look into the alleged overpriced flood control projects in the province. He also went to Pangasinan, where crowds can be seen in the event area. Meanwhile, Senator Panfilo Lacson also went in Batangas to meet with transport groups where they discussed issues and proposed reforms in the transport sector. Vice President Leni Robredo, on the other hand, attended the virtual turnover of livelihood assistance to various groups. The official start of the campaign period for national candidates in the 2022 elections is on February 8, 2022 to May 7, 2022. Una, bakit ngayon pa lang? Parang sabihin natin natatakot ba sila? Talaga bang itinuturing nilang malakas na kalaban kung sakaling magsama yung Bongbong Marcos at Sara Duterte Carpio? Okay. Pangalawa na ating pong topic ay ito pong hamon ni Manila Mayor Isko Moreno sa Interagency Task Force na kasuhan daw ang mga taga-DENR doon daw ho sa sobrang dami ng tao na nagpunta dyan po sa may Manila Bay, yung Dolomite Beach na posibleng magkahawa-hawa daw sa COVID-19. Okay? Well, tulad ng sinabi ko, ang una na ating pag-usapan ay itong may kaugnayan sa mga presidential candidate. Sa ngayon po ay tanggapin nyo o hindi, masyadong controversial, actually pinagtutulong-tulungan ng iba-ibang political party at mga taga-suporta si Bongbong Marcos. Kahit na until now ay wala pang malinaw na kung talagang sino ang kanyang mga makakasamang vice president candidate at saka po mga senatoriable. Ganun pa man, malaki ang posibilidad na si Mayor Sara ay sumama sa kanya dahil laging sinasabi ni Mayor Sara ayaw naman niyang tumakbo sa pagiging Pangulo. Pero hindi naman niya sinabing ayaw niyang tumakbo sa pagiging pangalawang Pangulo. So yun po yung mga indikasyon. Inuulit ko kailanman hindi niya sinabing ayaw niya na tumakbong Vice President. Pero sinasabi niya ay ang ayaw niya ay ang ayaw niyang takbuhin ay presidentiable. Pero yung Vice President ay wala naman siyang sinabing malinaw. So, yan po ang mga indikasyon. Ngayon, ang issue rito bakit po ang kahit na sinong political party at mga ibang kandidato, masyado silang naaalarma, masyado silang kinakabahan, aminin nila o hindi, pag nagsama yung Marcos, Sara, napakalaki ng problema nila. Pero alam po ninyo, para ho sa lahat ng supporters, followers ng anumang political party at mga kandidato. Ngayon po ay marami ng kandidato. Marcos, Robredo, Pacquiao, Lacson, Bato at Moreno. Alam nyo, ang aking paniniwala, hindi naman po personalidad or personality ang dapat na maging basihan para makakuha ng suporta
sa taong bayan at iboto ng mga botanteng Pilipino pagdating ng eleksyon. Para po sa ating lahat, sana po ay yan ang ating pagtuunan ng pansin. Importante ay yung kanilang kakayanan at kanilang kayang gawin. Ibig sabihin yung kanilang kakayanan, kaalaman ay kaya nilang gawin at dapat po ilatag yan. Ako naniniwala ang labanan dapat at pagbabasihan natin sa mga merong qualification at kakayanan nga, dapat ay yung plataforma. Ano ang kanilang programa kung sakali sila ay maging Pangulo ng bansa? Yan po yung mahalaga. Hindi yung personality, mayaman, kilala, or kung ano man, hindi dapat yun eh. Kaya ang ating pong abangan ay yung mga kanilang programa kung ano ang solusyon sa maraming problema ng ating bayan. Doon tayo bumase. Pag maganda ang programa nito, tulungan natin. Pagka naman puro salita lang ito, wala namang programa, bakit naman natin susuportahan? So yun po yung sinasabi ko, please lang mga botanteng Pilipino, dito at sa abroad, tumingin tayo doon sa programa na makakatulong sa buhay mo, buhay ng pamilya mo. Huwag tayong tumingin sa personalidad. Lahat naman sila sikat eh. Lahat naman sila kilala eh. Pero yung kakayanan at programa nasaan? Yun ang kailangan nating pagbasihan. Hindi ba? Kung gusto natin ng totoong pagbabago at tunay na pagbabago, sawa na tayo dun sa puro personalidad ang pinagbabasihan para maglagay tayo ng kung ano-ano mga posisyon from president down to local government. Palitan na ho natin sa 2022. Yun hong kailang programa ang ating pagbasihan. Kahit sikat pa siya, kahit kilala siya. Kung hindi magandang programa, huwag natin tulungan. Kasi ho ang ating buhay at buhay ng ating pamilya nakataya doon sa susunod na magiging Pangulo at leader ng ating bansa. Kahit gwapo, kahit magaling. Kung wala namang programa, makakain ba yung kagwapuhan, kagandahan at kagalingan? Wala. Ang kailangan ay yung tutugon sa mga Pilipinong nagugutom, mga Pilipino nangangailangan na gumanda ang kailang buhay, including OFW. Di ba? At ang kanilang pamilya. Okay? So, pansamantala, yan po yung ating talakayan tungkol dyan sa isyong yan, sa mga personalidad at saka sa isyo ng Marcos Duterte. Samantala, itong pangalawa na ating topic, ito, mahalaga din po ito. Hindi ko alam kung ito ay political or kung ano ang gustong palabasin. Alam nyo, si Mayor Isko Moreno, mayroon pong hamon sa Interagency Task Force. At gusto niya, kasuhan daw po yung mga opisyales ng DENR, Department of Environment and Natural Resources, at iba pang national government official, dito daw po sa issue ng bakit pinayagan ng maraming tao ang nagpupunta dyan po sa may Manila Bay, Dolomite Beach na tinatawag sa Maynila. Ang sinasabi po ng Mayor ng Manila, delikado ito dahil sa panahon ng pandemic, violation ito sa health protocols na pinapairal ng Interagency Task Force at ng National Government. Kaya't dapat kanya may managot. Pangalawang sinasabi po ng Mayor ng Maynila, wala daw pong coordination sa kanyang opisina ang National Government and DENR na papayagan na ganong karaming tao, na libu-libong tao ang nagpunta nitong mga nakaraang weekend dyan po sa lugar na ito. At dapat daw po ay pakita ng National Government na kahit taga-National Government din, dapat managot sa batas. Dahil kung sakali na magkaroon po ng pagkakahawa-hawa dahil sa dami ng taong yan na hindi na kontrol, malaking problema po yan. So, yan po yung statement na sinasabi, yung challenge ng Office of the Mayor. Ganun pa man, sa side naman po ng DENR, sinasabi ng DENR na meron namang ginawa silang pagkontrol. Hindi naman sabay-sabay anyang pinapasok ang tao. Kaya dumami ang tao dun sa gate, dun sa pinaka-entrance nung beach na yan, dahil nga sa kinokontrol. At pagpasok daw ng mga tao sa loob, hindi nagtatagal, pinapalabas. At yung iba naman, yun ho ang tugon. Hindi ho nag-deny ang DENR doon sa sinasabing bakit sobrang dami ng tao. Ang sinasabi niya, merong sistema. Anyway, hamon naman ito, so bahala na ang national government kung ito ay aaksyonan. Ang mahalaga, nabigyan ng kasiyahan ng mga tao
At sana naman wala pong magkasakit doon. Sana hindi po nagkahawa-hawa sila. Kasi po kung sakali na mayroong COVID doon sa isa o dalawa doon at magkahawa-hawa, after 2 weeks pa natin malalaman kung mayroong positibo sa kanila. Sa ngayon, wala pa. So habang mayroong usaping ganyan, siguro hindi masama na talagang medyo kontrolin na muna ngayon. At unawain ng mga taong bayan kung bakit kukontrolin, limitado na ang galawan ng mga tao doon para nga doon sa issue ng pagsunod sa health protocols na pinapairal ng pamahalaan. Baka nabigyan ng kasiyahan, pero after 2 weeks naman, kalungkutan dahil nagkahawa-hawa. So may mga punto rito. Kayo na po ang bahala kung ano inyong masasabi. Ano inyong magiging comment dyan? Ito ba'y political issue? Namulitika ba si Mayor Isko Moreno? O lehitimo yung kanyang paghamon sa gobyerno, nakasuhan ng mga taong dapat ay may pananagutan? Malaya po kayong makapag-comment sa isyong ito. At pati dun sa isang issue na aking binanggit na bakit sila ay parang takot na takot dun sa Marcos Sara kung sakaling magkasama. Samantalang dapat plataforma ang pag-usapan. Hindi ho ba?